Marami po ang sabihin natin na luhaan at maaring dismayado sa mga nangangarap at nagnanais na muling magbago po ang liderato diyan po sa Senado at matanggal. Ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. So marami po ang mga bigo at kasi noong simula pa ng weekend hanggang bago magsimula ang sesyon ng Senado ay marami po yung mga balita na umugong-ugong na kesyo matatanggal na itong si Senate President Alan Peter Cayetano at meron daw na bagong maluluklok bilang Pangulo ng Senado. Lumutang din ho ang pangalan ni dating Senate President Chis Escudero at dahil sa ito po ay katanggap-tanggap. Pero yan po ay lahat po pawang mga espekulasyon lamang. At sa ngayon ay natapos po ang sesyon sa Senado na nananatiling Pangulo pa rin ho ng Senado. Ito hong si Senate President Alan Peter Cayetano. So alam niyo ho, ako ho sa aking pananaw, pinakamainam ho na talagang manatili ho itong si Senator Cayetano bilang Senate President at isa po siya sa mangunguna, magiging presiding officer sa ito nagkumbina ho ang Senado bilang impeachment court. At siyempre ito, base ho sa credentials, siyempre yung pinalitan po ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito hong si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito nag-aral po sa De La Salle Santiago Sobel School noong elementary at high school at sa University of the Philippines, Diliman para sa kanyang Bachelor of Arts in Political Science at siya po ay nagtapos noong 1993. At sa Ateneo de Manila University naman, School of Law at nakuhaan ay nakuha niya yung kanyang Juris Doctor degree noong 1997 at siya po ay nakagraduate with second honors, silver medalist at siya po ay nakapasa sa Philippine Bar noong 1998. Samantalang yung kanyang pinalitan, si dating Senate President Vicente Soto III, ay hindi po nakatapos ng kolehiyo. At siya po ay nag-aral sa Lyceum of the Philippines University, subalit siya po ay hindi niya natapos. At yun ho ay pumasok na po siya sa showbiz at broadcasting at sa kanyang mababang edad. So dito ho mga kababayan, iko kumpara mo yung dalawa. Pero ako naman ho, aking pananaw ho rito mga kababayan. So babalikan natin yung issue na kung saan ay dito ho ay nagconvene na po ang Senado bilang impeachment court. So siguro wala na hong masasabi ngayon yung kung sino-sino ho dyan at lalo na po yung mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso, yung mga kongresista po na mga maiingay. Dahil sa wala po, hindi po totoo at ang naunang binabanggit ay kaya nagpalit noon ng liderato diyan po sa Senado at napatalsik. Ito pong si Senator Tito Soto bilang Senate President ay dahil sa raw nagnanais na wag matuloy yung impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So yan po yung mga agam-agam noon at mga ibinabatong mga aligasyon. Kaya si Alan Cayetano ang ginawa nilang Senate President para wag matuloy yung impeachment trial laban po kay VP Sara, pero hindi po nagkatotoo. So malabo, maling-mali ho mga kababayan at hindi po nangyari yung kanilang mga sapantaha at mga aligasyon. Dahil sa nanumpa na ho bilang senator judges ang mga senador matapos na formal na pong nag-convene ang Senado bilang impeachment court. At matapos na pangunahan nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang panunumpa ng 22 senador bilang judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At sa seremonya ay nanumpa ang mga senador bilang impeachment court judges na siyang hawak sa paglilitis laban po sa pangalawang Pangulo. So yun ho mga kababayan at sa ngayon ay lumilitaw na parang 13-11 ang bilang po sa Senado.
dahil sa ito pong si Senator Mig Zubiri at Senator J.B. Ejercito ay medyo nag-side po sila, no, sa minorya. Pero hindi ho sila member ng minorya, kumbaga sa nakakiling lang ho sila. At ang sabi ho ni Senator Mig, I would like to be associated with the minority. So yun ho. At so kung ganoon, malinaw na ho ngayon ang hatian. 13 senators yung sa mayorya at 11 dyan po sa minorya. At so ngayon ay meron na hong mga ano, no, na banggit ho ng mga magiging chairman ng iba't ibang mga komite dyan po sa Senado. Bagamat yung pinakaabangan ho natin ay wala pa ho yung sa ano, no, yung sa Senate Blue Ribbon Committee, kasi may mga lumulutang ho na balita na baka raw itong si Senator Pia Cayetano ang maging chairperson, at kung sakasakali magiging vice chair ito hong si Senator Dante Marcoleta. Pero sabi po ni Senator Marcoleta, base po sa mga interview sa kanya, ay wala naman daw hupang usapan at kung siya po muli ang mamumuno bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang kagandahan nito mga kababayan, kahit na hindi maging chairman, ito pong si Senator Marcoleta at albawa siya ay po maging vice chair, ay at least iba na ho ngayon. Kapag siya ay nag-suggest na ipatawag sa ganito, siguradong matutupad na ho mga kababayan. At ang maganda ho rito, ito pong sinaano, no, halimbawa yung 18 ex-soldiers o ex-marines, pag pinatawag ko yan, mabilis ho, kasi ang kung chairperson ay itong si Senator Pia Cayetano, mas magiging mabilis. Di po ba? Ang pagpapatawag. Kasi sa nakaraan, di ba, kay Senator Ping Lacson talagang ayaw niya pong ipatawag At ang kanyang mga naging dahilan dapat mapirmahan muna ng mga mayorya na miyembro po ng Senate Committee, yun ng Blue Ribbon Committee, yung kanyang partial report na wala po. Hanggang sa magpalit na po ng liderato dyan po sa Senado, wala ho, hindi po napirmahan yung committee report ng mayorya na mga miyembro ng nasabing komite. So, wala pong nangyari. Pero ngayon, bagamat ang sabihin natin pero ako mas pabor ko na si Senator Marcoleta ang dapat na maging chairman. Pero siyempre, alam naman natin, respeto ho natin yung desisyon ng mga senador, yung mayorya. Bawat isa po sila po yung magbubutahan at mag-uusap-usap pa mga yan. Pwede rin sabihin na, hindi, Senator Marcoleta, ikaw lang vice chairman para medyo baka pahupain natin ang kaunti, di ba? Dahil sa marami sa'yo natatakot At lalo na po yung mga naabangan ko kasi yung 18 ex-marines na kung saan mabibigat po yung mga aligasyon na sila po ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bawat mga personalidad, mga politiko, senador, kongresista, miyembro ng gabinete, at hanggang mismong kay Pangulong Marcos Jr. Di umano, kay dating Speaker Romualdez. So ako ho mga kababayan ay bagamat yun mga aligasyon, magaganda mapatunayan po ito. At sabi nga ng kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod, meron na po silang sapat na mga ebidensya at may mga video sila, litrato, na nagpapatunay na nag-deliver po talaga ng pera, mali-maletang pera, ito hong 18 ex-marines na dating mga tauhan, security ni dating Congressman ito hong si Zaldico. So pinakamaganda ho ito kasi maganda mahubaran na po ng maskara at matukoy kung sino ho ba talaga yung mga totoong nakinabang at nagnakaw, nagbulsa ng pera ng taong bayan dito po sa flood control. Kasi alam niyo ho mga kababayan, talagang dapat to, kinakailangan na magkaroon po tayo ng hustisya, tayo ho mga taxpayers. Di ba? At mabigyan din ng hustisya yung mga namatay nating kababayan dahil po sa mga baka na yan. At dahil na rin sa kapalpakan ng mga flood control project na yan. So importante ho ito. At yun ho, tignan ho natin kung sino, bagamat sa ngayon ay wala pa hong wala pang mga kung sino talaga o yung lahat ng komite. At meron may mga nabanggit si Senator Legarde, mukhang nasa
yung basic education, yung pinamumunuan ni Senator Bam Aquino, si Bam Aquino no, magiging vice chair. So parang halos wala rin namang mababago at may susulong niya pa rin ni Senator Bam yung kanyang mga sabihin natin kung ano man yung kanyang mga pahayag at advokasya dito po sa edukasyon. So dito ho mga kababayan ay ang maganda rin ho dito ho sa pagbabago ng liderato ng Senado ay siyempre isasabi po yung kanilang trabaho sa bilang impeachment court. Ito hong mga senador at lilitisin itong kaso laban po kay BP Sara. So ako pinakamainam ho isang abogado ang mamumuno dahil sa ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Kilala ho itong magaling na abogado at talagang mahihirapang lumusot yung mga sabihin natin, yung mga prosecutor na tatayo mula po sa mababang kapulungan ng Kongreso. So yun po pinaka maganda ho rito mga kababayan, di po ba? Ito ho yung ilan sa mga pagbabago no sa komite diyan po sa Senado. Senator Loren Legarda nga ang pumalit kay Senator Bam Aquino bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education. At samantala, ito ho no yung mga yung magsisilbing prosecutors sa impeachment trial nandun umali-aligid po sa Senado at parang hindi ho nila alam yung yung mga rules at panuntunan. Ito hong si ML Party List Representative Laila de Lima nagsabi ho na nandun lang ho, naka-standby lang sila malapit po sa Senado at pero wala naman ho, nag-convene lang naman ang Senado bilang impeachment court. O at least nandiyan na, buo na po ang impeachment court. At yung mga, di ba, wala pang papel dito yung mga prosecutors. Ang maganda ko rito mga kababayan, so yung mga nagsasabi na, kailang binabagit na forthwith, kapag naibigay yung articles of impeachment, dyan po sa Senado, forthwith, agad-agad, ayan na, agad-agad na huyan, nag-convene bilang impeachment court ang Senado. So, wala na hong debate ho dyan, mga kababayan. So, pinatunayan po ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng bagong mayorya dyan po sa Senado na hindi po totoo yung mga pangamba at mga aligasyon o agam-agam ng nakaraang na kung saan, binago, tinanggal si SP Soto dahil sa iaabsuelto at hindi itutuloy yung paglilitis laban po kay BP Sara. So ayan, ngayon na. Ano na masasabi ho nila ngayon? Wala na. Dahil sa simula, tuloy-tuloy na ho ang paglilitis at nag-convene na. So napahiya yung mga yung mga nagsasabi. At syempre, talagang ngayon matindi pa rin ho ang labanan dito po sa ating bansa at talagang patuloy na masasabi natin yung pagkakawatak-watak ko ng mga Pilipino. Sa bawat sa bawat galaw, halimbawa katulad ng nangyari diyan po sa Senado. Noong matanggal itong si Soto bilang Senate President at mahalal bilang Pangulo ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano, kita mo sa social media yung labanan na yung mga DDS, yung mga talagang Duterte diehard supporters ay paraw silang nanalo sa loto. Na kung saan ay talagang tuwan-tuwa dahil sa sabihin natin kaalyado nila yung naging Pangulo po ng Senado na si Senator Alan Peter Cayetano. Sa kabilang banda naman, itong si Senator Tito Soto ay talagang inahangaan at sinusuportahan ng mga anti-Duterte groups para po silang nalugi. Para po silang nalugi sa negosyo. Mga kababayan. So lungkot na lungkot. Talagang, alam niyo ho, ganyan ho pangyayari dito po sa ating bansa. Alam niyo ho, ako naman, aking panawagan sa ating mga kababayan sa social media, magrespetuhan po tayo. Magkanya-kanya ho tayo. Halimbawa, ito ang gusto kong kulay pula ako. O ito naman, kulay green. Magrespetuhan ho tayo at walang personal. Pwede ho kayo magdebate, basta't issue lang. Pero yung iba naman, nagpe-personalan na ho mga kababayan. Nako, wag ho. At baka kasi, lalong lumala yung ating sitwasyon. At syempre, alam nyo naman ho,
kinakailangan kahit pa paano nagkakaisa yung mga Pilipino eh. At talagang yung ating direksyon dapat ganon, di po ba? Okay, sige, ano pa mo sasabi niyo rito? At sa ating mga listeners at ating mga viewers dito po sa ating channel, ano po inyong comment dito? At nanatili na Pangulo po ng Senado, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, at wala mali po yung mga naunang chismis na magkakaroon muli ng kudita at makakabalik itong grupo ni na Soto at iba pa sa pagiging leader at mayorya dyan po sa Senado. Kaya po magbigay na po kayo ng comment. At ngayon ay tila napahiya rin at sampal sa mukha sa mga nauna nagsasabi na kaya naupo at pinilit na makuha ni na Senator Alan Peter Cayetano ang liderato para mapigilan daw yung paglilitis kay BP Sara. Yun nag-convene na bilang impeachment court. So mali na naman ang mga aligasyon. So dito tuloy, una-una tuloy na ang impeachment trial ni BP Sara at hindi po yan hinarang ng bagong mayorya diyan po sa Senado. Pangalawa ay wala po nangyaring pagbabago, wala pong kudita. Sige, magbigay na po kayo ng comment.